Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Ako nga pala si Tito Ian. And ako naman si Tito James Zhu. And kung napansin nyo ay napakaganda ng aming setup for today. Maraming salamat The Pod Network. Yan, kay Sir Jeff. Shoutout sa'yo. Ayan. So, kung mapapansin nyo wala si Prey kasi sabi niya sa amin na magiging busy siya sa business niya. So, medyo doon daw muna siya mag-focus. So, ngayon, makikita nyo yung mga episodes namin. Kami munang dalawa. Tapos, may mga episodes kami na meron pa rin kaming guest. Tapos, kapag available naman si Prey, sasama pa rin siya. Oo, tama. Ayan. Correct. Uy! Ayun, congrats nga pala sa atin. Ay, oo. Salamat sa mga sumusuporta sa amin dahil... Ayun na nga, dahil nung last time, pag-check namin ng charts, ano yung nakita natin? Ayun. Ang pinakamataas na inabot namin or natin sa Spotify podcast charts as top podcast ay top 3. Tapos sa top episodes naman. Top 1. Oh, nice. Grabe yun, ano? Pero sobrang laking bagay nun. Kasi imaginein mo, out of 200 top podcast dito sa Pilipinas, top 3 tayo. Top 3! Top 3. Top 3! Top 3! Yun. Nasa itaas namin yung Cool Pals. Imagine niyo yan parang ang first is Barangay LS, Cool Pals, tapos The Red Door Podcast na. Grabe. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtitiwala at kahit sa mga hindi nagtitiwala, yung maraming pagdududa, yung maraming salamat sa inyo. Maraming diba? ebas. Oo, maraming ebas. Tapos doon sa may episode, top 1. Oo, top 1. Sabi ko naman sa inyo, alam namin yung ginagawa namin. Di ba? Ayan. Pasensya na dun sa mga nasasabihan namin. Actually, tumatanggap naman talaga kami ng criticism, pero minsan hindi lang namin gusto yung way ng pagkakasabi. Tsaka basta may isang criticism doon na parang off talaga na parang, ha? Oo, correct. Diba? Pangalan si Wala, basta Hindi ko na natin yung siya shoutout, babanggitin. sayang. Oo. Tsaka malapit na rin tayo mag 10K. Oo. Teka, check ko nga ngayon, no? Kasi parang last time, tayo? 9.9. 99.9% germs. Oo, na may nagsabi din na aabutin pa daw ng 10 years bago tayo mag 10K. Yung mga ganong klase ng 9.93. Oh, malapit na. Kaunti na lang. Hindi ka na mag-aantay ng 10 years. Nod ka lang dyan. So yan. Dahil dyan, mag-shoutout ako. Sige. Sa mga, galing sa mga members muna natin. Galing kay Nika Samonte. Complete sila ngayong episode. More episode to come. Salamat sa iyo, Nika Samonte. Yes, marami ka pa kaming episode na ilalabas. And weekly naman kami nagre-release ng episode sa The Red Door Podcast page. Salamat sa support. And galing naman kay Jordan Marcelo, Maningning Miklat. May horror story ako niyan sa TikTok ko. Ayan. Share mo sa amin, tas try namin tingnan. Tapos galing naman kay Rap Mendoza 7701. Yay, member na ako. Yun, maraming salamat sa iyo. Rap Mendoza. Ito yung mga members natin. So, tingnan muna natin pala yung mga members natin para ma-shoutout din natin sila kasi medyo dumadami na yung mga sumusuporta sa atin. Itong mga membership kasi na to, tumutulong din sila para kumita kami ng datong. Oo, at yung datong na yun ay ginagamit namin sa mga activities kagaya ng this coming June 12, meron kaming ghost investigation or ghost hunt na magaganap sa Baguio. Yes. Pupunta kami ng teachers camp. Ayan. So abangan nyo yung episode na yan. Nung nakaraan meron kaming episode sa may Intramuros. This time magkakaroon kami ng episode sa may teachers camp. Teachers camp ito teachers camp. Ang isa sa mga notorious na haunted places sa Pilipinas. Titingnan natin kung this time ay may mararamdaman na ba ulit ang mga tito. Ayan. Teka, hinahanap ko yung listahan ng Sige, members. at ito ay ako ay nagbabuy time para sa iyo. Ayan, ito na. Ito na yung mga members natin. Ang ito, una sa listahan si Super Manilin. All Out pamangkin siya. Maraming salamat sa iyo. Si Rap Mendoza, All Out pamangkin din. Si Rayana Kizuki Kuya Kilabot, supportive pamangkin. Si Nika Samonte, supportive pamangkin. Kenneth Polido 9181, nag-upgrade siya. All Out pamangkin. Nice, salamat. At si Jordan Marcelo naman na All Out pamangkin din. Si Bien Arceo na supportive pamangkin.
At Roma. itong si Roma May, ano yan, all out pamangkin, usaping mitolohiya, supportive. Si Vin, supportive. Sorry, hindi ko masyado mabasa. Job RNSL19, supportive. Queenie Lamban, supportive. Popoy Gaming, si Marvin, supportive. And si The Mad Cat, si Porien, si Gerard, all out pamangkin. Maraming salamat. Parang 3 months na ata siya eh. 4 months na all out pamangkin si The Mad Cat. Malapit ka na ma-regular. Oo, 2 buwan na lang. Regular ka na. Di ba sabi natin na meron tayong regalo kapag naka 6 months siya? Oo, plus 50 sa sahod. Ayun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Tapos, siguro basa na lang tayo ng mga comments sa Spotify. Okay. Sa Spotify naman, ayan. Saglit lang to, wag kayo mainip. Oo, ayan. Kasi para lang natin yung mga nagko-comment. Sabi ni Piander, more collab with Ate Bebs. Ayan, oo nga. Inaayos namin yung schedule kasi last time nagkasakit si Ate Bebs. So, ayun. Galing kay Rod, taga Mindanao ako, November 2024, me and my sisters went to Manila. While at the mall, may nakasalubong akong isang lalaki at bigla niya akong tinapik. I was stunned that I never got the chance na magbalik tapik sa kanya. Mabilis lakad niya at nakita ko nag-smile lang siya. Since then, parang dami ko ng negative energy sa buhay ko. I have a strong faith, but does anyone know some remedies? Ayun, so biktima siya ng tapik. Meron bang ano dyan? Cleansing. Cleansing. Kasi, charot lang. Kung nasaan ka man, pray. Ayan, ito naman si galing kay Felizel Jillian. Mukhang alam ko na yung subdivision na yan sa Marikina. Yung story na binasa ni Prey, kahit nung Ondoy, maraming biktima dyan. Katakot nga dyan, mabuti na benta ko na yung dating bahay ko na yun. Ayun. Oo. Ayan, ito Paps, basa ko kung gusto mo. Saan? Sa may Spotify? Spotify yan. Ayan, so... Ano nga ba yung IIRC? If I recall correctly. If I remember correctly. If I remember correctly, sa Intramuros dati ng UST bago lumipat sa Espanya, Manila, nilipat lang yung ibang parts ng old university sa Espanya. Sino sabi? Si Mazaru 24K. Dati pa talagang kwento yung mga yan sa main building. May part nga doon na andun yung mga naka-formalin na fetuses. Ako naman, nakakita naman ako, Paps, ng mga naka-formalin na fetuses from fetus lang. Or, tama ba? Tama, fetus lang. From first month to... Nag-nursing ka, di ba? Ha? Nag-nursing ka? Nag-nursing ako, pero walang ganun display sa amin. Pero nakakita ako before sa isang museum na nandun sa may sa may Laguna. Parang nakagarapon siya from first month to 9 months. 9 months tapos? So makikita mo yung parang evolution niya. Kung ano yung itsura ng first month hanggang 9 months. Nung bata ako, syempre manghang-mangha ako doon. Field trip namin yun eh. Actually, kahit ngayon, kapag nakita kang ganun, kasi isipin mo, Paps, so ibig sabihin namatay yung mga fetus na yun nung ganung month nila. Oo. Isipin mo yung 9 months. Konti na lang. Konti na lang no? Siguro, ano na yun, yung mga paglabas. Kasi considered 9 months yun di ba? Pero parang naalala ko sa amin, paulit-ulit na nililinaw na hindi yun sila true. Alam mo na, di ba? Ano lang sila, parang died kumbaga namatay during conception. Tapos, nag-volunteer yung mga parents na ilagay sa museum for studies. Sabi naman ni Mervin Licop, yung ganito inaabangan kong topic, ito pala tawag doon. Actually, yung tinutukoy niya is yung glitch in the matrix. Tapos, OMG, nakabalik na pala ang TRD-PPH. Oo, matagal na. Magwa 1 year na ulit kaming consistent. Tapos, so, after 1 year, okay. Hayatos ulit. Kakainip maghintay weekly. What if 2 episodes per week? Sabi ni Mr. KJSN. 2 episodes per week? Ang pinaka ginagawa namin ngayon, kung kaya talaga ng oras namin, is 1 podcast episode per week, tapos 1 vlog. Di ba yun yung pinampapalaman natin? Pero, who knows? Mali mo, if kakayanin, baka mag 2 episodes na kami someday, somewhere. Nga pala, napansin kasi natin, di ba, na since magte-10K na rin tayo, gusto namin mag-bring back. Mamaya na yan. Mamaya na ba to? Ayan. So, it's a prank. Mamaya na pala. So, ayun. Mamaya meron pala kaming i-announce tungkol sa mga gustong mag-send ng story sa amin. Nako,
hindi nyo to gugustuhin palampasin dahil magsisend na kayo ng stories tapos may chance pa kayo na may makuwang something. Oo, yun, correct. Ayan. So, ayun nga. Ano ba yung mga nabalitaan mo recently na ano nga nangyari? Kumusta yung week mo? Wala naman. Pero nakaraan parang may na-topic yung kay MJS about dun sa sinasapian na dalagita sa may Cebu. Anong... Wala, hindi ko siya napanood kasi parang sawa na ako sa mga ganong episode, di ba? Pero ano yun? Normal na sapi kwento din? Oo, na ganun. Tapos parang buwabaluktot-baluktot yung katawan. Yung pinipigilan tapos nag-iiba-iba yung boses. Hindi ko pa siya napapanood pero sa tingin ko hindi naman siya legit na possession. So it's either mental issues. Sa tingin ko lang. Sa tingin ko lang. Iba-ibang positions lang ginagawa niya, hindi possession. Oo, correct. Kasi minsan nakaganon. Sa akin naman, Paps, medyo bizarre lang para sa akin. Ano? Kasi, May ka na naman? May na-record ka na naman? Hindi, wala. Buti nga wala naman. Pero kasi, si Jez, lumipat siya ng kondo. Tapos ang weird doon, Paps. Yung araw na paglipat niya, hindi ko alam kung nabalitaan mo to meron daw tumalon sa kondo na yun. Grabe naman yun. Pero alam mo kung ano yung weird? Ano? Pangalawang beses na yun, parang second time na daw. Na nangyari yun doon sa kondo na yun. Hindi ko nasasabihin kung saan, pero kung alam nyo na yun. Same floor? Hindi naman. Same Hindi room, ko alam same yung mga floor. detalye. Pero doon din sa same condo na parang coincidence lang ba? Pwedeng merong coincidence. something, no? Pero parang sa akin, coincidence. Pero the fact na 2 beses na may ganun, di ba parang ang creepy isipin. Pero may tanong ako, Filipino? Yun ang di ko alam. Di ko din alam. Kasi parang pag may nababalitaan akong ganun, ayoko na alamin pa sa mga details kasi parang ewan ko, ang hirap lang na Ako naman, madalas naman ako makarinig ng story na ganyan. Pero hindi Filipino. yung gumagawa. Pero nasa Pinas. Oo. So madalas Southeast Asian country din. Hindi na lang ako magbabanggit. Pero madalang ako makarinig ng Filipino na tumalon sa kondo. Diba? Sa bagay, Kaya napatanong ako agad Filipino ba? Pero baka nga. So parang naiisip ko na common sa ibang bansa yung ganong pangyayari na parang if may problema sila, hindi kasi sila kagaya ng ng ibang, hindi sila parang kagaya sa ating mga Pilipino na alam mo yun, na if may problema. Ano to, resilience, ganun? Ganun ba yun? Hindi ko alam kung tama yung term ko. Parang resilience. Hindi ko rin alam. Ayoko na. Google pa ako Ako naman wala, hukayin ko pa sa vocabulary ko. Basta yung gano'n, di ba? Parang pag may problema, tinatawa lang ganun. Oo, minsan, di ba? Parang hindi masyadong prone yung Pinoy sa ganyan Or baka hindi lang tayo nakakabalita diba? Sa bagay. Pero laging paalala na ang mental illness is not a joke. Kaya if meron kayong may kilala, kausapin nyo, di ba? Kasi malaking tulong sa kanila yun. Yung pagkamusta lang. Oo, pagkausap. Okay na yun. And if kayo man mismo sa sarili nyo, may nararamdaman kayo na ganyan, kausapin nyo lang yung mga friends nyo. Oo. Tapos, syempre, meron din mga channels sa dito sa government agencies natin na tumutulong sa mga may naka-experience ng mental health problems. Search nyo lang sa Google, madami yan. Ayun. So, start na ba tayo sa mga kwento? Sige. Sino ba? Ikaw ba muna or ano? Ikaw muna. Sige. Itong babasahin ko. Ano to galing to. Hindi siya sinend sa atin. Pero ang weird lang dahil nabasa ko siya sa threads. Oh. Sa threads. Ayan. Ang title ng kwento na to ay Bus Ride. Okay. Ito. So, yung threads kasi para siyang Twitter di ba? Oo, parang Twitter pero pag mamayari yan ng Meta. Tama. Ayan. So, nakalimutan ko na yung kung sino yung user pero ang sabi, ito babasahin ko na. Akala ko simpleng hilo lang. Pero after kong makasabay yung lalaking yun sa bus,
Parang may kakaibang nangyari sa akin. This happened to me back in 2023 and until now, hindi ko pa rin makalimutan because sobrang lala talaga ng pakiramdam ko that day. Papasok ako noon sa dati kong office work. Super okay ng mood ko and ang sigla ko pa habang bumabiyahe. But when I was about to ride the bus, may isang lalaking pasahero na titig ng titig sa akin habang paakyat ako. Even after makaupo ako, nakatingin pa rin siya. Wala siyang expression or emotion. Basta nakatitig lang talaga. Honestly, sobrang creepy niya kaya naiilang na ako. So dahil nainis ako, tinitigan ko rin siya and sinabi kong, "Kuya, bakit ka ba titig ng titig?" Kaunti lang yung pasahero nun kasi pinupuno pa lang yung bus kaya napatingin din yung iba sa amin. Pero yung lalaki, ngumiti lang siya habang nakatingin pa rin sa akin. Medyo creepy yun eh, no? Parang, ano yan, ngiting obsession ba Ngiting yan? obsession, ngiting smile, ngiting from. After a few seconds, saka niya iniwas yung tingin niya pero nakangiti pa rin siya. During the whole ride, which was around 30 minutes, parang biglang bumigat yung pakiramdam ko. Sumakit yung tiyan at ulo ko out of nowhere pero hindi ko muna pinansin. Then, nung pababa na ako ng bus, madadaanan ko siya kasi tapat siya ng babaan. Bigla niya akong tinapik pero hindi ko na siya natapik pabalik kasi nakababa na ako agad and umandar na rin yung bus. Pagdating ko sa office, dumiretso agad ako sa CR because sobrang nasusuka na ako. As in, suka ako ng suka. Namimilipit yung tiyan ko and parang umiikot yung paningin ko. Sumama palalo yung tiyan ko na feeling ko mag-LBM ako. When I got out of the restroom, pawis na pawis ako and nanlalamig yung katawan ko. Nagpaalam na ako sa manager namin na magpapahinga muna ako sa clinic kasi hindi na talaga normal yung nararamdaman ko. They gave me medicine sa clinic pero kahit ilang oras na yung lumipas, ganoon pa rin yung pakiramdam ko. Hindi ako makapag-work ng maayos because sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Pag uwi ko, naghanap ako ng dahon ng bayabas sa palengke pero wala akong makita. Then may nakita akong ale na may pinipitas sa terrace nila. Dahon ng bayabas pala. Sobrang timing talaga kaya nanghingi ako. Pagdating sa bahay, tinapik-tapik ko yung sarili ko gamit yung dahon ng bayabas at bumili rin ako ng posporo. Sinindihan ko yung 7 posporo, hinipan ko, at inamoy yung usok. Sa probinsya kasi namin, may naging kaibigan akong manggagamot or parang modern na albularyo. Naging boarder siya dati sa bahay ng lola ko. And kapag feeling ko nababati ako, siya yung gumagamot sa akin. Ginagawa niya yung method na yon and somehow umaayos talaga yung pakiramdam ko. Tinuro niya lang din sa akin before pero wala na siya ngayon. Marami akong kwento about her na naranasan ko. As in marami. After kong gawin lahat ng yon, nilagay ko yung dahon ng bayabas sa ilalim ng unan ko. Wala pang isang oras, umokay yung pakiramdam ko. Alam ko na mahirap paniwalaan for some people pero based on my experience, it really worked for me. Ayun yung kwento niya. So, tapik na naman pala, no? Oo. Related sa tapik, no? Tapik talaga. Grabe, parang iba pala talaga tong tapik, no? Mm-mm. Parang kung iisipin mo, dati parang, nangyayari ba to? Totoo ba yung tapik? Tapos parang recently, ang dami nating nakukuha ang kwento na ganun. Oo. Kasi, ako, Paps, honestly, di ba, parang marami akong mga naririnig na story, puro usog lang, or bate, or balis. Pero parang, ngayon ko na lang narinig yung about sa may tapik na yan. Parang dumadaming kwento. Ngayon na lang siya dumami, pero alam ko na yung idea about sa tapik dati pa. Pero yung nagkakaroon yung mga tao ng story about dyan, doon na lang nagkakaroon no? Pero hindi kaya parang lang din, parang yung logic lang din about sa mga pamahiin, na parang may nangyaring something tapos isisisi mo dahil hindi ka sumunod sa pamahiin. So pwedeng nagkaroon siya ng case ng food poisoning or amoebiasis, di ba? Tapos parang naalala niya na lang na, hindi. Una nga palang may nangyaring weird, no? Na may nakita siyang lalaki na nakangiti. Pero,
Hindi rin natin kasi malalaman kasi 'di ba paano kung kinagabihan bago siya pumasok meron siyang nakain, no? Yun nga, no? So, talagang parang dapat ang number one na solution is magpa-doktor muna, no? Oo. Parang isipin mo muna lahat. Aside from that, parang isipin mo muna lahat ng pwedeng naging dahilan or pinagmulan ng kung ano man yung nararamdaman mo. Parang ganun. Kasi parang yung iba kung ano na lang yung... Hindi, minsan kasi nangyayari dyan, Paps, na nakikita ko. Halimbawa, magkaibigan. Sinabi ko na, ang sama ng pakiramdam ko. Ang una sasabihin, naku, baka na ano ka. Yun nga. 'Di ba? Na parang, tapos siya, mako-connect niya na parang, hala, oo nga, no? Tapos, yun ay nagiging truth. Parang siguro kailangan natin lahat na maging logical sa lahat ng ng nangyayari. Correct. Pero bakit 7 matches? Bakit 7? Bakit nga ba? Wala. Kasi parang naisip ko yung 7 parang nabanggit ko nung nakaraan, di ba? Parang napaka-biblical ng number na 7. Sobrang dami ng number 7 sa Bible. 7 deadly sins. 7 deadly sins. Ano pa? 7 last words. Di ba? 7 beatitudes. Ano yung 7 last words? 7 palabras. Oo. Marami. 7. Di ko kabisado eh. Basta, isa dun yung forgive them Father for all their sins. For they They don't know what they're doing. Tapos parang may this is my last breath. Ganon. Basta, ano yan, 7 beatitudes, 7 capital sins, ano pa nga ba yung sinabi ko kanina? 7 last words. Meron pa yung parang may isang story sa Bible na parang tinanong ng isang tao, si Jesus ata, kung ilang beses daw bang dapat magpatawad sa kapwa. Is it 7 times? Ginamit na naman din yung number 7. Tapos parang sabi, no, it should be 7 times 7. Tapos sobrang dami nung Basta ganun. So sobrang... So 21. Kasi Hindi. 7 plus 7. Hindi lang. Parang sobrang biblical talaga ng number na 7. 7. Hindi ko alam kung bakit Pero feeling ko marami pang number 7 sa Bible. Kaya pala lakas ng GMA din. Oo. Kaya nga. 7 heaven. O, di ba? 7th heaven, di ba? 7th heaven. 7-Eleven. 7-Eleven. Baka naman. Kakain lang natin Oo kanina. nga, no? Anyway, sa'yo na. Grabe. Topic. Parang nakakatakot tuloy, no? Pero parang feeling ko kahit na ilang beses natin pagkukwentuhan yung topic na yan. Nakakalimutan pa rin. Hindi ko pa rin ma-realize kapag nagawa sa akin yung topic na ganyan. Ako nga, isipin ko pa, parang baka masyadong mabait lang or touchy. 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 Ayan. Ako naman yung ikukwento ko naman naitopic ko to sa isang content ko before, isa itong story na nabasa ko sa may Reddit, sa may PH Horror Story. PH Horror Stories. Ako na-curious ako dito, Paps. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi una, mahilig naman talaga tayo sa mga horror stories, di ba? Pangalawa, yung barangay na tinutukoy dito is nasa may Rizal. Nasa may Rizal. Saan ba tayo nakatira? Sa Rizal. So, syempre, na-curious ako sa may story. Kasi, it's either sa lugar kaya natin or baka napuntahan na natin itong lugar na to or baka alam natin kung saan to. Sinabi ba? Hindi. Okay. Pero, maraming context clues doon sa story na yung mga listeners natin ngayon na nakatira sa Rizal, feeling ko, mahuhulaan nyo kung saang lugar ito. Si Daddy Bob, alam yan. Oo, pwede. Hindi, parang nakita ko nga si Daddy Bob na nag-comment doon pero parang feeling ko hindi niya tinamaan Hindi siya tumama Okay. So, ang parang pinaka-title ng story ay Cursed Barangay sa may Rizal. Okay. So, bakit cursed? Ganito yung kwento niya. Ibibigay ko muna sa inyo yung timeline kasi parang sobrang tagal na nangyari itong series of events na tipong grade 6 siya nung nangyari to. Tapos ngayon, siya ay 35 years old na. So, way back. Kung let's do the math, parang ano pa to, 19 something. Ay, hindi. Nung grade 6 ako, 12 years old ako. So, it's 2002 minus 1. 2001 pa ito nangyari. Kasi 35 siya Grabing mathematical equation yun. Hindi ko alam kung tumama ako Parang nanguhula lang ako Kasi 36 ako, 35 siya. So, babawasan ko lang ng isa. Ang kwento niya, dati daw silang taga Maynila, Paps. Okay. Tapos, nagkaroon siya ng family.
naisipan nila na parang new life. Let's start a new beginning. Lumipat. Lumipat sila, Paps. Pumunta sila dito sa may tinatawag niya, dito sa isang barangay sa may Rizal. Hindi niya na sinabi, di ba? Wait lang, napag-usapan ba to sa GC? Kasi parang familiar sa akin. Medyo, oo. Kaya pala parang iniisip ko kung, nakwento ba to ni James? Medyo, Kaya napapyawan. pala. At saka ginawan ko siya ng content na baka dumaan sa'yo. Okay. So, lumipat sila sa may Rizal. Isa pang reason kung bakit siya lumipat doon sa may barangay na yon, marami siyang kamag-anak na malapit doon. So, may tita siya mismo doon sa may barangay na yon, tapos meron pa siyang mga uncle, mga malaking pamilya sila. Yung pagkaka-describe niya dun sa may lugar na yon, okay naman, Paps. Alam mo yung... Maayos. Oo, maayos. Sabihin na nating tahimik, hindi siya magulo. Pero sa bagay, way back 2001, parang wala pa naman masyadong magulo noon no? Tsaka wala pa masyadong, hindi pa city masyado. Oo, hindi pa siya city. Tsaka parang... City. 7 na naman, di ba? Tapos may... Tama. Tapos ayun. Tapos hindi pa masyadong putok yung social media nun. Diba? Hindi pa masyadong toxic. Anong year to? 2001. Oo. Hindi pa, di ba? Wala pa. So ayan. Sabihin na natin yung lugar is mapuno. Tapos mga bahay tabi-tabi. Tapos maliit lang talaga na barangay, Paps. Yung tipong lahat ng mga tao na nandun magkakakilala na. Ganyan. Tapos kahit ganun, kahit may pagka-probinsya vibes siya, sementado naman yung lugar. Kumbaga maganda yung daanan. Hindi naman yung tipong mahirap yung ganyan. Isang clue na sinabi niya doon, pagkakatanda niya, meron daw save more doon sa may lugar na yon. Okay. So para may clue na, para may save more daw doon sa lugar na yon. So pagkakatanda niya, doon sila parang pinaka nag-grocery. Okay. Doon sa may save more. At yung isa pang palatandaan is, yung barangay na yon is nasa paanan ng isang bundok. Okay. So medyo nasa taas to banda. So meron ng clue, may save more, nasa paanan ng isang bundok. Tapos ito yung parang pinaka clue talaga kung nasaan man yung lugar na to. From doon sa may barangay, if tumingin ka sa may malayo, meron ka makikitang isang bundok pa. Sa may gitna ng bundok na yun, Paps, meron ka makikitang white cross. Okay, imagine niyo to hindi nasa tuktok ng bundok yung white cross. Nasa may gitna. So kung ito yung bundok, nandito siya sa may gitna. Putik, so parang nakita ko yan. okay. So parang medyo alam mo na. Okay. So parang may isang portion dito sa gitna ng bundok na merong white cross. Yung white cross is nakaharap doon sa may barangay. Okay. So tatandaan niyo yung mga details na yun. Medyo matagal naman na silang nakatira doon. Siguro lumipas na yung mga ilang buwan. Siguro mga sabi natin mga 3 months. Bigla silang binisita ng tita niya na lokal talaga doon sa may lugar. Parang nangangamusta. Niyaya siya, Paps. Sabi niya, tara sama ka sa akin, may pupuntahan tayo. Tapos, hindi niya naman natin tinanong kung ano yung pupuntahan. Basta sumama lang siya doon sa may tita niya. Umalis sila. Yung pupuntahan pala nila, Paps, is isang burol o lamay. Para sa kanya, normal lang naman to. Lamay, di ba? Hindi naman bago sa isang barangay na may namamatay. Kaya normal lang naman na may lamay o burol, di ba? Pero, ang pinagtaka niya habang lumilipas yung mga araw, Paps, sunod-sunod na nagkakaroon ng lamay o burol dun sa may barangay na yun. Dun lang sa may barangay na yun. Medyo may kaliitan lang to, Paps, pero ang dalas daw nung burol, ang dalas daw na may lamay. Tipong sa estimate niya, parang sa loob daw ng 3 months, nakasampung lamayan na daw siya na napuntahan. 3 months, 10. Oo, so 10 sabi natin minus 3. 7 na naman. Diba? Pero grab, mukhang konti kung isipin Pero 10 in 3 months. Oo. Madami pa rin. Madami yun. Para sa isang maliit na community, Kasi isipin mo, Paps, 3 kada buwan? Oo, 3 kada buwan. Tapos hindi. Hindi. Parang ganun. Kasi isang buwan na 4. Oo. Tapos para sa isang maliit na community, na konti lang yung tao, hindi, ganyan, napapansin niya na ganyan. One time daw, ang bumisita naman sa kanilang lugar, parang lolo at tito niya, na hindi naman taga doon. Lolo at tito niya.
parang na-curious siya kung ano daw ba meron dun sa may bundok na yun. Ano yung meron dun sa may puting krus na nakikita niya. Nag-alok itong lolo niya na sabi niya, gusto mo puntahan natin? Sabi, alam ko yung pasikot-sikot dyan sa may bundok na yun. Kumbaga alam Kahit ko yung na lugar na pumunta yan. lang yung lolo niya doon? Oh, hindi. Siyempre, malapit lang din naman doon nakatira. Hindi nga lang doon sa may barangay na yun. Sa bahay nila pumunta. Oo, sa bahay nila pumunta. Kumbaga, hindi naman sila taga malayong lugar. Siguro mga karatig barangay lang. Ganyan. Sabi niya, gusto mo, punta natin yung bundok na yun. Alam ko yung pasikot-sikot na yan Sabi niya na ganoon, pati yung tito. Sige, punta natin. Di pumunta daw sila. Inakyat nila yung bundok para may mga dinaanan silang trail. Hanggang nakita niya yung parang isang pader na kulay puti. Parang pa-circle daw, Paps. Parang pa-circle. Tapos sa gitna, maraming mga parang may garden sa gitna. Tapos may hagdanan na puti, ganyan. Tapos, nung tinanong niya kung ano yung lugar na yon, ano pala yun, Paps? Seminaryo. Seminaryo. May tao. Ito nga, yung seminaryo na yon is matagal nang abandonado. Year 90s pa lang, 1990s something, wala nang tao doon. Wala nang nakatira. Wala nang mga nag-aaral ng pagpapare. Kasi ang seminaryo, di ba, is parang kapartner ng kumbento. Ang kumbento, madre. Ang seminaryo, pare. Mga lalaki. Oo, mga lalaki. Wala nang mga nagpa-practice ng doon. Na ano yun? Priesthood. Tama ba? Priesthood. Yung pinapractice doon. Sinubukan niya daw akyatin, Paps, yung hagdanan na nakita niya. Tapos tumambad daw sa kanya yung parang isang malaking puti na poste. And then, doon niya napagtanto na yung poste pala na yun na kulay puti is yung krus na. Nandun na siya mismo sa may paanan ng krus. Sa baba na siya. So, ibig sabihin, sobrang laki? Sobrang laki, Paps. Kaya nga nakikita kahit malayo Sobrang laki daw ng krus, Paps. Ganyan. Tapos okay na. Wala namang something na nangyaring, wala naman silang kakaibang na-experience or wala naman silang kakaibang naramdaman nung nandun sila sa may seminaryo. Pero kinagabihan, pag uwi nila ng bahay, siguro mga pagkakwento niya, nagpe-prepare na sila para matulog Alauna ng madaling araw. Nakarinig daw sila ng sigaw, Paps. May nag-hysterical. Lalaki, babae? Babae na matanda. Tapos narinig daw nila na parang, alam mo yung parang ang sigaw Diyos ko, ganyan, bakit nyo kinuha ang anak ko? May namatay na naman? May namatay na naman, Paps. Tapos, syempre sila na naririnig nila. Alam mo yung may takot sila kasi may namatay na naman Hanggang nagsalita na yung tito niya. Sabi niya, hanggat nandyan yung krus na yan, patuloy na may mamamatay sa lugar na to. Sabi niya na ganyan. Tapos, pero di ba matagal na yung krus na yun? Oo. Tapos, hindi, bago lipat lang naman sila doon, di ba? Malay niya ba kung before, bago sila lumipat, may namamatay na. Bagong lipat pa nga lang sila, may agad May pinuntahan agad silang lamayan Siya naman nagtaka. Bakit ganun? Sabi niya. Dapat nga blessed yung lugar, di ba? Kasi may krus may krus na natatanaw Sabi nung tito niya, maaari daw kasi na yung seminaryo na napuntahan nila is may namatay daw doon. Na yung kaluluwa hindi matahimik. Tapos hanggat daw nakaharap yung cross na white na yon doon sa may barangay nila, patuloy na kukuha ng soul. Parang ganun yung explanation. Na parang kung iisipin natin ngayon, Paps, medyo parang BS siya kung papakinggan di ba? Up to the point, Paps, na naisipan na nilang lumipat. Family sila. Umalis na sila sa may lugar na yun. Tapos lumipas na yung maraming taon. Pero nabanggit niya pa, Paps, na yung tito niya daw nakapangasawa doon sa may barangay na yun. Kung saan siya dati nakatira. So babalik siya doon? Hindi. Wala na rin yung tito niya, Paps. Namatay? Oo, namatay na rin yung tito niya. After magstay doon sa may barangay na yun. Kasi nakapangasawa nga daw ng taga doon. Tapos based sa may kwento niya, Paps, syempre, yung nilipatan nila is hindi naman masyadong kalayuan. Minsan daw, may makakasalubong siya or may makikita pa rin siyang mga kakilala na taga doon sa may barangay na yun. Hanggang ngayon to, Paps, nakakakwentuhan pa rin daw nila. And then, ayun,
hindi pa rin daw, lagi pa rin daw nababanggit na laging may patay doon sa may lugar na yun. Grabe. So, hindi natigil. Hindi natigil. Basta ang sabi niya, hanggang ngayon daw yung krus daw na puti is nandun pa rin. Tapos hanggang ngayon, may namamatay at namamatay pa rin doon sa may barangay na yun. Tapos ang parang pinaka-last na clue na sinabi niya is yung barangay daw, yung pangalan daw ng barangay is katunog ng isang halaman. So yun lang yung mga last na sinabi niya. Na parang Alam mo na kung saan to? hindi eh. Parang ayokong alamin, although dun sa may original post kung saan ko nakita, may mga nagbabanggit na ng mga lugar kung saang barangay. Tapos ang malala, may mga nagsisend pa ng Google Earth photos kung ano yung tsura ng bundok. Totoo nga. Makikita mo nga talaga yung white cross. Gaano kalayo, Paps? Yung shot? Malayo, Paps. Gaano kalayo yung bundok na may cross doon sa barangay? Ay, hindi ko alam kung gaano kalayo. Pero ang parang pinakapalatandaan nun, yung cross nga is nakaharap. Kumbaga, kung susundan mo yung yung tutok ng cross, doon sa may barangay. Grabe, Paps, kung iisipin, no? Kasi nung sinabi mo yon na may cross, imaginein mo to, may cross sa malaki. May barangay sa baba. Kung titingnan mo doon sa bird's eye view, para siyang puntod. Ay, diba oo, puntod, oo. may cross, tapos andun sa baba yung yung barangay. So, parang no? Oo, no? Pero posible ba yun? Posible ba yung ganun? Sa akin, Paps, logically muna, parang normal naman na may namamatay lagi. Hindi lang siguro natin natatrack. Oo, normal naman siya. Ang pinaka-weird lang dito is, napapansin nila dahil maliit yung barangay. Yun. So parang yung mortality doon, kapag merong namamatay, malalaman mo kaagad. Kasi sa amin, sa village lang yun sa amin, hindi barangay yun. Konti lang. Or, baka nalalaman ko lang na may binuburol kapag may namamatay, pag may binuburol na. Na hindi naman lagi. Tsaka, hindi rin siguro kasi ako naglalalabas masyado. Pwede. Pero parang feeling ko, parang alam naman natin na araw-araw may namamatay. Pero yung chance na sa isang lugar lang. Madami kasing factors in play eh. Parang ano yung mga kinakamatay nila. 'Di ba? Parang kailangan mo malaman kung ano ba 'yan. Pare-pareha ba sila? Meron bang sakit na involved? Meron bang parang pwede kasing may possibility na merong sakit na nahahawa-hawa lang dun sa sa village. Pero kung ganun, dapat na nakokontrol na nila ng maaga pa eh. Sa bagay. Pero nung Paps, naalala ko lang, parang nag-iisip kasi ako ng moment kung kailan ako last na may nabalita ang may namatay sa lugar namin. Wala pa eh. Wala pa sa ngayon. Tapos inalala ko nung COVID, parang wala rin. Wala rin. O maglalabas ka ba? Hindi naman kasi syempre di ba? Pero lagi kami nakausap na taga doon sa inyo. Wala naman. Baka dahil doon din. Baka nga dahil din. Kasi sa amin, yung last, di ba, is yung nakwento ko nga na may burol sa tapat ng bahay namin. Tapos, yun na yung last. Hindi pa ulit nagkaroon ngayon. Wala. Pero Paps, may mga nadadaanan ako na, alam mo yun, yung pag naglalakad ako palabas, makikita mo na merong mga... Tarpaulin? Oo, tarpaulin. So yun, parang nakakita ako ng ganun. Hindi siya regularly, pero from time to time may nakikita ako. Tsaka parang maganda siyang parang kwento na maku-curious ka, pero parang kung iisipin mo nga logically, parang normal lang din naman. Tsaka parang napakalabo na isang cross, yun yung magkokos. Oo, magkokos. Ang cross. ng pagkuha ng buhay. Di ba dapat nga pag cross parang yun nga yung symbol ng Nung sinabi mo nga na yung reason daw kung bakit may namatay daw doon. Parang parang napaganon ako. Kwentong tito. Tito niya nagkwento sa kanya eh. Yung pala may mga pero hindi yung tito Ian na tita James. Oo, parang tito na yung lagi mapula yung dito. Alam mo yung tito mong may gold tito mong may gold dito tapos lagi mapula yung dibdib dahil sa gin. Yung ako na lang yung mga kinukwento sa iyo. Uncle Redneck. Yung pala yun Uncle Redneck. Ayun, grabe. Pero mapapaisip ka din talaga
Na parang, pero grabe, sa sobrang nakaapekto sa kanila, kinailangan nilang lumipat. Ngayon ang hirap lumipat Hindi, Paps. Nangyari to, ano pala siya 2001. Grade 6 pa lang siya After nung incident na parang nasaksihan nila mismo na may namatay, yung may narinig pa sila. Naisipan na nilang lumipat Way back pa to. Siguro mga 2001. 2002, lumipat na. Nakurious tuloy ako kung saan yan. Madali lang naman sa feeling ko. First letter. Hindi ko alam Kasi maraming nagbibigay ng hula na parang pwede nga kasi tunog halaman nga. For example. May nagsabi nga dun isa sa Pililia. Pili. May halaman bang pili? Pili nuts. Hindi naman halaman yun. Tapos may nagsabi pa dun ng barangay. By time ako. Pupuntahan ko yung Grabe kasi madami din talagang barangay sa Rizal yan no? Kasi Rizal pa lang kung isipin mo, ang dami na. May Cainta, may Taytay, may Antipolo. Isipin mo pa, itong kada lugar na to may kanya-kanyang barangay. So, sobrang dami talagang possible. Kabisado mo lahat ng barangay sa Cainta? San Isidro. San Juan. Parang halos lahat may San. Oo. So, malabo na dito, no? Tingnan ko. Ito, Paps. Meron nag-comment. Barangay Lagundi. Kaso sabi katunog o pareha? Katunog lang di ba? Barangay Lagundi sa Morong. Meron namang ang dami rin nagsisend ng mga pictures, Paps May pictures din ng mismong Ay, Paps, pala, Nyogan pala yung sa may Pililia. Hindi naman yun nalaman Barangay Nyogan. Ito, nakita ko to, talaga to, listahan As of 2020, the province of Rizal has 189 barangays. Ang dami. Ayun, mo, Angono, Antipolo, Baras. May Baras pa pala, Oo. Binangonan. Ito mga city, ay mga parang cities and towns lang to Cainta, Cardona. Pero Paps, parang feeling ko, iniisip ko ngayon kung saan siya banda. Kung dito ba siya sa banda ng Junction o dito ba siya sa banda ng ng Santa Lucia na side. Hindi ko kasi maalala kung saan ko nakita yung bundok na yon na merong cross Baka sa may White Cross yan sa may Antipolo, pero hindi yun. Wala kasing Hindi pwedeng Lagundi. Ang dami nagsasabing Lagundi Paps, kasi meron katunog pa nga dito, lang may Banaba pa nga Oo, di ba? Banaba. Manggahan, meron din. May Balite. Anong sabi niya? Anong niya? Tunog halaman daw. Tunog lang tunog halaman May natawa pa ako hala-hala. Hala-hala. Anong halaman yun? Ay, tunog halaman. Hala-halaman? Baka yung tinutukoy. Meron pa, ano bang sampalok? Prutas? Ano bang sampalok? Prutas. Grabe. Ang dami. Sobrang dami. So, baka mali lang siya ng sinabi na. Oo, tsaka katunog ng isang halaman di ba? Hindi naman katunog ang Lagundi kasi yun na yung mismo Meron ako nakita dito, Paps, Prinza. Ano? Prinza. Tapos, anong meron? Anong halaman yun? Hindi ko alam din. Kasi hindi mo rin masasabi kung yung nag-post ba mismo, tama siya doon sa pagkakasabi niya na tunog halaman o kapangalan ng halaman. Oo nga, Baka kasi namali siya doon sa part na yun Oo, So, yun. Kung meron man dito na nakatira dyan sa barangay na yan at alam nyo na may ganyan, comment nga kayo. Tapos, malay mo, pag-usapan natin yan sa mga, Nakakilabot naman to. OMG, kung sa yan, pag pupunta ako sa bahay ng BF ko every week yon, sunod-sunod ang burol papunta sa kanila. Sabi ng BF ko, pag may namatay na isa, sunod-sunod na yon hanggang Palayan. Hanggang? Palayan. Sorry, nasabi ko tuloy. Blinip ko na nga yung first word. Kasi yun yung municipality. Sinabi ko naman kung ano yung barangay. Sunod-sunod daw yung burol. Hindi nga, bundok nga. Ay, ano ba? Hindi nga burol.
Nakakaano to. Napaisip tuloy ako. Kung Hindi, meron na. Feeling ko marami dyan na magko-comment na parang may idea sila kung ano man to, kung saan to. Tapos sasabihin na lang nila dyan sa may comment section. Ayan. Nga pala, Paps, nabanggit natin kanina. Meron kasi tayong episodes na nakafocus sa mga nagsisend ng Ito na yun. Sorry, na-interrupt ko kanina. Hindi, okay lang. Ayan. So, napansin kasi namin na marami nagsisend ng stories na magbabasa tayo maya-maya. Pero naisip namin na since magte-10K na din, naisip namin na gumawa ng isang, ano bang plano dyan? Ang parang pinaka-plano dito is every month, starting next month, starting June, so mamaya hindi pa kasama to pipili kami ng isang story for the month. Tatawagin natin siyang story for the month. Tapos kung sino man yung mapipili namin is mananalo ng something. Hindi, sabihin na natin. Mananalo ng cash prize, parang ganyan. Pagdidesisyonan muna namin kung magkano, pero at saka pag-iisipan din namin kung tatlo ang magiging winner or one lang. Tapos ang gagawin nun, pag nabuo na namin yung isang taon, paglalaban-labanin ulit yun. Magiging parang story of the year. Anthem of our dying day yan. Oo. Story of the year eh. Story of the year, tapos mananalo ulit ng cash prize galing sa amin. Yan. So ganito, tatandaan nyo to sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Kung meron man kayong story, mapa-personal experience man yan or mapa-fiction. So iniimbitahan din namin pati yung mga writers ng mga horror story na mag-submit sa amin. Isabit nyo. Tapos lahat ng babasahin namin na stories starting from next shoot sa June is i-compile namin yan or pagsasama-samahin. Tapos bibigay na rin namin yung criteria next shoot. Di ba? Kasi kailangan may audience votes eh. So votes yan. ilalatag natin yun sa may community. Pagboboto-botohan, may percentage yun. Tapos every month pipili kami ng isa or tatlo na mananalo na story of the month. Makakuha ng cash prize sa amin. Pero syempre, kung hindi nyo naman gustong sumali or gusto nyo lang mag-share ng kwento, pwede naman. Pero kung gusto nyong mapasama sa listahan yung mga stories na sinesend nyo para ma-consider namin na story of the month or story of the year, papalagay lang tayo dun sa email ng siguro sa subject. Ano kaya? Anong gusto mo? Story of the month. Ano ba? Entry. Paano kaya? Hindi ko alam eh. TRDP entry na lang. TRD, paano ba? Ikaw, pero kapag may naisip ka, TRDP, Anthem of our dying day. Nahirapan tuloy tayo mag-isip. Wait lang TRDP space 2366. Hindi, sige, ganito na lang para hindi mahirap. Palinaw na lang dun sa may story sa first part kung gusto nyo siyang entry or gusto nyo lang i-share. Parang ganun. Hindi, dapat sa subject pa. Para yung para kapag filter siya, madaling mahanap. Tama. Ano na lang, TRDP story entry. Hindi, yun na lang. TRDP story entry na lang. Yun. TRDP story entry. Yun yung ilalagay nyo sa may subject or title ng all email. caps TRDP space story space entry tapos yung title na ng ano nyo. Okay, ulitin ko TRDP, all capital to yung title or yung subject ng email nyo, kailangan all caps TRDP space story space entry tapos yung title na parang mix space choice space title of the song and send to outer space. So yun, ulitin ko, yung subject ng email nyo dapat TRDP space story space entry and then yung title na nung kwento nyo para kapag gusto naming i-collate, madali lang isa-search sa email. So inaanyayaan ulit namin na ang mga writers, kasi tumatanggap din kami ng mga fiction stories, mga writers or kahit sino na may personal experience na mag-share. Yung mga feeling nyo, talaga, sobrang nakakatakot. Story entry Pero please, pakiusap lang na iwasan po natin yung mangopya. Iwasan natin yung mangopya.
Iwasan natin mga opya na parang, uy, may nakita ko story dito. Iibahin ko lang, wag. Kailangan Let's sulat be- nyo or Oo. personal experience nyo talaga. Let's be honest this time. This time. This time lang. Ayan. So, starting yan sa may June So, ang... Pero kapag napanood nila to, pwede na sila mag-send ng entries nila. Oo. Kawawa naman yung mababasa natin ngayon, hindi pa kasama. Na gusto, no? Oo. Pero okay lang, at least alam natin na sa susunod, ayan. Ang kwento naman na babasahin ko ngayon, galing email. Ang title ay Collaboration Opportunity with Mauno. Unang biktima na hindi nasama sa contest. Oo. Pero yung shoutout pala sa Mauno. Hindi lang namin gamit ngayon, pero next na episode, yun na yung gagamitin namin na microphones. Nag-send kasi sila sa atin ng mic, na-receive na natin, pero hindi lang nagamit ngayon dahil hindi na nadala. Pero next episode, yun na yung gagamitin natin. Okay. So, itong unang kwento na babasahin natin at hindi mo masasali. At hindi masasama. Okay lang kasi May 7 siya pinadala. Ang title nito, wait lang, hindi pala muna to. Dahil English to. XX. Babasahin na lang natin ulit. Tsaka nabasa na natin yung isang kwento niya last time. Sister Decisis. Di ba yung kakaiba yung pangalan? Na medyo, ayan. Ito. Ayun, Tagalog lang pala yung isi-send Oo. Wag English Pag sa akin, disqualified agad yun. Kasi mahirapan ako dun Ito, ulitin natin. Naghahanap na ako ng ng kwento dito na medyo... Tsaka abangan nyo yung namin, yung vlog na gagawin sa Baguio. Magti-teachers camp kami. Ang possible na kasama namin doon is community members, ibang mga community members at saka tentative pa lang to Book of Bad Ideas. So shout out Nix and Steve. Ayan. Steve, ayun, shout out sa inyo. Nag-dinner kami last time Oo, tama. Tapos doon namin napag-usapan. Oo, na parang uy, Doon tara. namin sila binudol na sumama. Oo, na sumama. Mag-ghostan tayo doon. Tapos parang sabi pa nila, sino yung kasama nating paranormal expert? Hindi, wala. Tayo lang. Bahala na. Kung paano tayo mag-investigate. Ayun. Ayan. So ito, meron na akong nakuhang kwento dito. Sinend siya nung May 16. So, pa naman. Kasi yung mga babasahin nating kwento is yung mga sinend ng May 30 onwards. Okay. Ay, actually June na rin. May 30 onwards, yun yung mga i-consider namin. Pero syempre, kailangan yung subject ng story nyo is may TRDP story entry. So ito na nga. Hi Tito James and Tito Ian Lee. Please hide my name po. My nickname is Magic. Magic Isa po akong silent listener ninyo at lagi ko kayong pinapakinggan habang nagte-10K steps ako tuwing 4:30 a.m. to 4:30 p.m. Ang tagal 12 hours? Hindi, siguro for the whole day siya. Nagte-10K step siya. Konting fun fact lang po, every time na may punchline kayo, nakakahiya kasi naka-headphones ako habang naglalakad, tas bigla na lang akong napapangiti mag-isa. Siguro iniisip ng mga nakakasalubong ko sa daan na baliw na itong babaeng ito kasi mag-isa lang akong tumatawa o ngumingiti habang naglalakad. Salamat, Magic, Tito. So my story goes like this. Isa akong bumbero from the... Okay, hindi ko na pala sasabihin kasi wag daw sabihin. Isa siyang workplace. Bumbero siya sa isang Ano siya, Paps? Hindi ko alam Ito. Ayan. Isa siyang bumbero. Basta isa siyang bumbero. Firewoman siya? Oo. Ayan yung sa may kanta ng Eraserheads. Ano yan? Kamukha mo si... Firewoman. Yun. Ay. Ayan. At marami na rin po akong paranormal experiences dahil isa sa mga na-assignan kong fire station ay isa sa mga pinakalumang fire station sa Quezon City. Nangyari ito way back in 2019. Maliit lang ang female barracks namin noon. Kasya lang talaga ang 2 double deck na magkaharap. Yung isang double deck nakadikit sa isang pader, tapos yung isa naman nakadikit sa kabilang pader.
Sobrang liit lang ng pagitan nila. 4 kaming babae sa station na yon. Pero 3 lang kaming naka-duty noong gabing yon dahil yung isa naming kasama ay nasa kabilang shift. 1 day duty, 1 day off ang schedule namin. So every other day. Nasa lower bunk ako ng isang double deck. Yung mate ko nasa upper bunk ko. Tapos yung junior ko naman nasa lower bunk ng kabilang double deck. Yung upper bunk niya ay walang tao dahil off-duty yung gumagamit nun. First night, bandang madaling araw, nagising ako. Alam mo naman kapag matagal ka nang nakapikit sa dilim, nasasanay na yung mata mo. Kahit madilim, unti-unti mo nang nakikita lahat. Pagdilat ko, nakita ko yung bintana, yung aircon, yung bakal ng double deck, pati yung junior kong natutulog sa kabilang kama. Tapos napatingin ako sa upper bunk niya. May nakita akong silhouette na nakahiga. Kita ko yung paa, balikat, hanggang sa ulo. Pero yung ulo niya, nakalaylay. Naka-side view siya pero nakalaylay yung ulo niya pababa. Natakot ako. Grabe, pag ini-imagine ko, ang weird no? Ang tagal kong nakatitig kasi iniisip ko bakit ganun yung pwesto niya. Hanggang sa bigla akong na-realize kung bakit nakalaylay yung ulo niya. Nakatingin siya sa akin. Parang nakasilip siya pababa dahil nasa lower bunk ako at nasa upper bunk siya. Sa sobrang takot ko, nagtalukbong na lang ako at pinilit matulog. Pagka off-duty namin, sabi ko sa sarili ko, hindi pwede ito. Kailangan meron akong gawin. Kaya naghanda ako ng trapal na parang kurtina para ikabit sa lower bunk ko. Gusto kong gawing parang kubol yung higaan ko para hindi ko na makita yung kabilang kama. Second day, pagbalik ko ng duty, kinabit ko na yung trapal. Kaso manipis lang siya, parang sarong. Kapag madilim, okay naman. Pero kapag maliwanag, kita mo pa rin yung nasa likod. Ba't ka natawa? Hindi, nai-imagine ko sa isip ko yung nilagyan ng takip pero alam mo yung Kita pa rin. oo, alam mo yung dahil tela lang yun, parang medyo see-through pa rin pag maliwanag. Kaya parang sabi ko, Shema, useless. Habang nagtitiklop ako ng damit sa kama ko, may nakita akong silhouette ng tao sa likod ng kortina ko. Parang may lalaking nag-aayos ng pantalon at nagkakabit ng belt. Nakatayo siya mismo sa harapan ko. Kortina lang ang pagitan namin. Iniisip ko muna na baka may tao talaga roon at hindi ko lang napansin. Pero nung binuksan ko yung kortina, wala. Doon ko na naman naramdaman na may nagpakita na naman sa akin. Ito ang nangyari sa second night. Nakahiga ako sa kama ko. Tulog yung mate ko sa taas. Tulog din yung junior ko sa kabilang lower bunk. Aircon lang ang bukas at wala kaming electric fan. Pero kitang-kita at ramdam ko na may tumutulak sa kortina ko paloob. Para bang may gustong sumilip o pumasok sa kubol ko. Sinilip ko ulit. Tulog silang lahat. Wala na namang tao. Doon na talaga ako natakot. Pagka off-duty ulit namin, sabi ko, shit talaga. Ayoko tantanan. Ano kayang pwede kong gawin? Third duty day, nagdala ako ng extension cord at maliit na dim light para kahit patay ang ilaw ng barracks, maliwanag sa loob ng kubol ko. Noong gabing yon, third night, nakatulog ako ng payapa. Hanggang sa may narinig akong bumulong sa tenga ko. Gumising ka. Gumising ka. Nagising ako agad. Tapos may bumulong ulit. Huwag kang matulog. Huwag kang matulog. Doon na talaga ako natakot ng sobra. Ilang gabi na akong hindi mapakali dahil sa kung anong nagpaparamdam sa barracks namin. Gusto kong gisingin yung mga kasama ko pero nahiya ako. Paikot-ikot lang ako sa kama. Hindi na ako makatulog. Hanggang sa biglang tumunog ang buzzer. May sunog malapit sa amin. At doon ko na lang nasabi sa sarili ko, Lord, thank you. Pasensya na kung masama pakinggan, pero first time kong natuwa na may fire call kami kasi parang saved by the bell yung nangyari sa akin dahil hindi ko na kaya ang takot.
Inabot na kami ng umaga sa sunog kaya hindi ko na kinailangan bumalik agad sa barracks nung gabing yun. Yun lang po muna mga tito. Isa pa lang po ito sa mga experience ko sa lumang fire station sa Quezon City. Sa susunod po, magsisend po ulit ako ng panibagong kwento. Maraming salamat po, Tito James and Tito Ian. At Tito James, sobrang pogi mo pala. Charot. So, Ay, ito, sinabi niya, sobrang pogi mo pala, and Tito Ian, crush pala kita. Parang pantayan lang. thank you and God bless. Ayun, maraming salamat sa kwento mo, Magic. Thank you so much, Magic. At saka maraming salamat sa serbisyo mo para sa bayan. Oo. 'Di ba? Para sa mga ano. Tsaka Pero grabe hindi ako parang bihira na na ano. may babae na Oo. bombera. Bombera ba ang tawag sa? Hindi ko alam eh. hindi ko alam. Bombero din. Bombero din ata. Ba't bombera? Oh. Ginawa mo ka na. Bombera. Si Buji. Buji bombera. Ay, ano bang apelyido ni Buji? Babiera. 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 Pero ano, saludo. Manghirap niyan, Paps, kung tutusin. Pero Pops, hindi na natakot ako doon sa Natakot ako story kasi abang pinapakinggan, abang kinukwento mo, ini-imagine ko. Oo, nakakatakot yung mga moments. Sayang, dapat pala. Di ba, may next story pa naman daw siya, di ba? Meron pa. Baka Ikaw mas- naman ang magbabasa nun. Oo, baka mas nakakatakot yung mga susunod niya. Sakto yan, igawin mong entry para dun sa may contest na Oo. in-announce namin kanina. Grabe. Pero Paps, naalala ko lang bigla, ang hirap talaga din maging bombero. Nakita ko lang ito one time sa isang video, yung nasusunog na kable ng kuryente. Ay, ito ba yung may picture? Hindi. Parang video, tapos parang binash ng mga tao kasi hindi daw marunong. Kasi parang patupra-tupra. Pero yun pala ang tama. Pagka kuryenteng pagkabling nasusunog, kailangan tupra-tupra lang yung tubig. Kasi hindi pwedeng continuous. Kasi pag Napapaisip continuous, pa ako sa tupra-tupra. Makuryente din siya, di ba? oo, kasi magkakaroon ng Current. Oo, di ba? Kuryente. Kuryente. Kaya ang galing yung may strategy sila, yung patupra-tupra lang. Napapaisip ako, ano yung tupra-tupra? Hindi ko maano eh. Na. Pag ganun-ganun lang. Galing eh. Na yung ibang mga tao na ano ba yan? Ba't hindi pa diretso yun na apulahin? Hindi pwede kasi nga may kuryente yun eh. Sorry. Tutuloy. Pero, Naisip ko tuloy doon sa logic na yun. Kapag inihian mo ba yung live wire, makukuryente ka? Depende. Depende yan sa water composition ng ihi mo. Sa bagay, no? Kung mahilig ka sa mga salty food, di ba? Mas malakas yung Yung daloy ng kuryente. Tsaka isa pa pala, last naalala ko, isa palang technique kapag kaya tayo, pwede natin gamitin. Kunwari, nasa isang lugar ka na sobrang dilim, pitch black, para madali mo makita, sa peripheral ka titingin. Kahit na madilim? Bakit? Oo, yun ang parang pinaka-technique para makita ka sa dilim. Kasi itong technique na ito ay ginagamit pa ng mga piloto way back. Piloto na nagda-drive ng mga fighter jet nung World War II. Anong... Hindi ko alam kung ano explanation, pero subukan mo. Kunwari, pumasok ka sa bahay mo. Kunwari, umalis ka, di ba? Pinatay mo lahat ng kuryente. Pumasok ka sa bahay mo. Tapos, sobrang dilim, di ba? Huwag kang tumingin diretso. Tumingin ka sa peripheral. Parang natakot naman ako. Yun nga siguro yung reason kung bakit sa mga madidilim na lugar, may nakikita sa peripheral, di ba? Oo, na gumagalaw. Oo. Bigla ko lang naalala nung sinabi niya yan eh. Nung sinabi niya na nakita niya daw sa peripheral niya. Oo. Kahit madilim. Oo. Tapos bigla ko naalala sa ko, ay putik na yan. Parang same yan dun sa may isang tip na nabasa ko na mas madali ka daw makakita sa dilim pag yung peripheral vision mo ang gagamitin mo, hindi yung diretso. Sabi ko, may. Tapos ayun, yun nga explanation na old technique daw yan na ginagamit ng mga piloto way back pa nung World War II. Hindi ko alam kung ano yung exact explanation pero... Bakit ba? Dahil ba sa... ang hirap, di ko maisipan. Oo, pero yun nga siguro yung reason kung bakit may nakita siya sa peripheral niya, di ba? Pero Pops, yung huling night, yung may tumutulak daw nung yung pa naman yung ayoko, yung parang ang tanong, ano kaya yun?
Hindi kasi sabi niya wala daw silang electric fan aircon lang daw Pero alam mo yung may gumaganon-ganon. Tapos buti siya, ang lakas ng loob niya para Oo. ay pang pelikula na Tas wala. gaganunin tapos wala. Masama na pag ganun yung nakaharap sa kanya. Putik. Mas natatakot nga rin ako doon sa may first part Yun yung ang creepy, no? Grabe talaga yung mga double deck stories, no? Oo. Ba't kaya yung nakakatakot height ang mga and double deck stories? Ewan ko, nakatakot talaga yung pag double deck. Bakit nga? Oo. Wala pa nakikita isa nga lang may deck, takot. Isa nga lang may takot na Pero hindi, yun nga. Yung sa akin kasi, yung una, no? Hindi ko ma-imagine kung paano yung laylay ng ulo. Feeling ko ganito, Paps. Alam mo yung humiga sa higaan tapos kapos. Kapos yung ulo. Hanggang dito lang yung Nakaganon? Oo, yung parang may tinitingnan mo. So parang di ba creepy pala, Yun nga, no? sabi ko nga nung na-imagine ko nga nung kinukwento, alam mo yung may nakahiga tapos yung Oo. alam mo yung dumudungaw. Nakakatakot. Ako. Hindi ngayon nga Chicken skin. na-imagine ko parang nakakilabot na . Tapos nakikita mo na ganun na dumudungaw sa'yo. Sinisilip ka. QC ka pala Magic, sama ka minsan sa mga mga ganap, no? Tapos sisihin pa tayo kung on call siya. Tapos nasa ganun. Pero Paps, napaisip ako nung huling gabi. Kasi sabi gumising ka, huwag ka matulog. Oo. Tapos bigla nag-ring yung bell. Ano ba yun? Alam ba na magkakaroon ng emergency? Hindi ko nga alam di ba? Parang ano kaya yung nagpaparamdam dun sa may station na yun? Dati rin kayang nagtatrabaho na dun na binawian ng buhay. Pero ang weird dun, Paps. Ano? 3 shift nawala yung isa nila. Ano? Nawala yung kasama nilang babae. Paano O nawala? sabi niya nasa kabilang shift. So, isa lang yung babaeng bombera doon. Ay, bombero. Ba't ako bombera ng bombera? So, isa lang yung babaeng naka-shift doon sa mga araw na wala sila. Hindi ko gets. Kasi 'di ba 3 daw sila nung shift na yon. Tapos yung isang babae kasi 'di ba nasa ladies sila, sleeping quarters. So ibig sabihin yung isang babae mag-isa doon sa mga araw na wala sila. Okay, oo. Diba, isipin, medyo mas nakakatakot siya. Oo. Tapos sa kanya 3. Kaya nga. Grabe. Pero ano ba yan? Pag kunwari, ganyan. Hindi ko alam pag kunwari, may re-responde ng sunog. Magkahalo ba? Fireman tsaka firewoman? O team yan? Kunwari, pag Team yan siguro. pag babae, puro babae lang. Hindi, halo yan siguro. Yung isang fire station. Oo, Isang fire station. Hindi, I mean, yung isang fire truck na re-responde, halo sila doon. May babae, may lalaki. Oo, siguro. Kotse naman yun . Truck naman yun . Sa bagay, no? Bakit? Ano inisip mo? Hindi, wala lang. Akala ko, pagka Lahat hiwalay? Hindi, hiwalay. Na parang kung isang buong team ng babae, puro babae lahat. Feeling ko hindi naman. Hindi Kasi baka naman. mamaya may mga mabigat na gawain na Sa bagay, no? kailangan tulungan talaga . Oo. Sa bagay, no? Correct. Hindi ko sinasabi na may mga hindi kayang gawin yung pag puro babae lang. Pero mas madali lang siguro kung tulungan sila. Equality pa rin naman. Hindi, sorry. May nakita kasi ako na na video ng hindi ko alam kung puro babae ba sila, pero nakita ko kasi babae din yung naghahawak ng hose. Nagkakarga, tapos babae rin yung tapos nagkakabit. Pero hindi ito drill Totoo? Oo, totoong Totoong Ewan ko. Hindi ko Tapos yung ito napanood ko to, seryoso ako, hindi to manggagaling sa akin Hindi to parody baka mamaya Hindi siya. Totoo, Paps, na mangyari. Tapos Dito sa Pinas. Dito sa Pinas. Yung nasusunugan, syempre si video. Ang bagal. Sabi puro babae kasi. Marites type, Paps, na ang ingay niya, binibidyoan niya. Di ba dito sa Pinas, pag may sunog, anong unang gagawin? Magbibideo, di ba? Magre-reels. Yan ang pinakaunang-una Kasi yan content yan di ba? Yun, marites yung boses, tapos binibidyoan niya yung nagbubuhat ng hose, tapos niro-roll, tapos kinakabit dun sa hydrant. Panireklamo. Ang bagal, puro babae kasi, sabi na ganyan.
Kaya napatanong din ako na kapag ka re-responde, all Siguro girls, kapag napanood ni Magic tong episode na to, masasagot niya yung katanungan masasagot natin. niya. Oo. Ayun. At saka kung napanood niya ba yung sinasabi kong Video na yun. oo, reklamo ng reklamo. Ayun, yun yung kwento. Maraming salamat ulit, Magic. Ayan, wait lang may kwento ka ba dyan, Paps? Kasi nag-message na yung guest natin. Nandito na raw siya. Ay, sige. Oo, paakitin mo na lang muna sa third floor. Meron akong kwento rito. Oo, next week abangan nyo kasi meron kaming guest na nagkukwento din ng mga horror stories and may kaalaman. Napansin ko nung nakaraan na parang ang daming natuwa sa may kwento ni Prey about sa may glitch in the Matrix. Nakakatuwa din naman kasi, di ba? Mapapaisip ka talaga kasi totoo. Parang pag sa'yo nangyari, what the fuck? At saka ang daming magagandang mga pelikula kasi na parang glitch in the Matrix related eh. Bukod sa Matrix yung may ganun yung parang mga Interstellar. Di ba? Yung may mga time yung loop. backrooms nga pag iniisip ko, may glitch in the Matrix din bang involved doon? Well, let's see. Showing na ba ang backrooms ngayon? June 3 pa lang. Pero, teka lang Paps, maisingit ko lang. Napanood namin yung Obsession. Nitong, kailan ba? 2 days ago ba? 2 days ago. Ang ganda niya. Ang ganda, kung naghahanap kayo ng horror film na something kakaiba, not the usual. Pero slow burn daw slow burn. Oo, pero ang advice namin is panoorin nyo siya sa may sinihan. Kasi sobrang solid ng sound. Ang ganda ng sound. Ang ganda. Ang ganda. Parang siya hindi Barker. siya yung may jump scares, pero hindi siya yung typical jump scares na bigla may susulpot. Ang jump scare doon, sa sound. Oo. Yung parang, ang ganda lang nung, paano ba? Ang dating kasi sa akin, marirealize ko lang na sound ang nag-set up ng scare nung time na yun, pag nangyari na. Na parang, kapag pagbabalikan mo siya, Paps, parang iniisip ko na parang, ang ganda nung sound na parang, meron siyang part na titigil talaga yung sound. Oo, mawawala. Tapos babalik siya, na parang, yung concept ng high-low, parang kasi ganun din yung character ni Oo. Grabe ni Nikki. galing ni Freaky Nikki. Si Freaky Nikki, no? Mag-high siya, maglo-low siya, mag-high siya. Yung audio din, kung pansin mo ganun din. Ganun din. Tapos, magagalit siya. basta, oo. Tapos babait. May mga eksena kasi doon nagalit siya, sisigaw-sigaw siya, tapos biglang i-smile na naman siya, kakalma. Tapos biglang magagalit na naman. Makaka-relate yung mga babae dito. Oo. Tapos kami mga lalaki, kami yung pinaka natatakot dito. kaya grabe yung takot namin kasi lalaki kami nung pinanood namin yung Obsession eh. Pero yun nga. Ano ba ang synopsis ng Obsession? Si Nikki, which is ginampanan ni Inde Navarrete. Ay isang girlfriend material. Oo, girlfriend material talaga. Girlfriend material talaga siya. Sabihin nating makulit, cool, mabait, maganda. Di ba? Tapos itong lalaki na ito. Basta 4 sila magkakaibigan. 4 sila magkakaibigan. Tapos yung pinaka-protagonist or yung lalaki na protagonista. Yung lalaki doon ay may gusto kay Nikki pero suntok sa buwan kasi, 'di ba? Si Michael. Oo. Si Michael. Suntok sa si Bear. Si Bear pala yan, si Bear. Suntok sa buwan na mapasagot niya si Nikki. Tsaka hindi siya yung torpe siya. Oo. Siya yung torpe. siya yung mahin. Ang lala ng torpe niya doon, Paps. Oo. Basta tapos parang aalis na dapat si Inde. Ay si Nikki. Si Nikki. Aalis na siya doon sa sa so work. hindi na sila magkikita madalas. So ayun. Sinubukan niya na Paps pumunta sa mga charm store. Sa charm store bibili siyang regalo. Regalo ba ang bibili niya? Dapat. Akala ko pampaswerte sa kanya. Dapat. Oo, parang goodbye Goodbye kasi gift. bibigay niya. Mga mga bracelets, mga pampaswerte. For example na lang yung mga evil eye. Oo. Hanggang sa nakuha yung atensyon niya ng isang One Wish Willow. One Wish Willow. Dito ikot yung kwento na siya, kahoy lang siya.
na kailangan mo mag-wish, tapos after mo mag-wish, i-break mo siya, tapos ang sabi, mangyayari daw yung wish mo. Oo. So, anong winish niya? No? Hindi, wala. Parang ano niya, suntok sa buwan lang. Kasi tinanong niya yung may-ari, totoo ba to? Tapos sabi nung may-ari na, may mga tao na nagsasabi na totoo, may mga tao na nagsasabi hindi. Novelty shop lang na din naman yun di ba? Kahit ngayon, kung ngayon, sabihin natin na may isang stick na kahit ano wish mo magkatotoo, maniniwala ka ba? Pero, parang for fun lang, for gagawin chance, for luck. Try lang, di ba? Yan. Winish niya lang na magkagusto sa kanya si Si Nikki. Oo. Tapos doon naiikot yung kwento. Oo. Na parang fantasy turned into nightmare. Parang ganun no? Na parang, basta. Fantasy turns into reality and then nightmare na. Oo. Panoorin nyo, ang ganda sobra. First na movie to nung director na si Curry Barker. Pero kung kilala nyo si Curry Barker, kilala siya for short horror films sa YouTube. The Chair. No, The Chair, yung Milk and Cereal. Yan. Ano pa ba? Wala na. Warnings. Hindi ako familiar. Enigma. Yan, mga ganyan. Pero maganda. Sobrang ganda nung idea. Ay hindi, ang simple lang idea pero ang ganda ng execution. Ang ganda ng execution sobra. So yun. Magkukwento ka pa ba, Paps? Oo. Yan. May naalala ko doon, Paps, may isang interview si Curry Barker na aminado siya na may plot hole. Meron nga daw. Yung ako nung pinanood ko, meron akong napansin. Sige. Na ano yung napansin mo? Hindi siya bumalik kagad sa Okay. Parang sa akin kapag nag-wish ka, nagkatotoo may problema ka, babalik agad ako doon sa sa store Parang sobrang late na para sa akin na tumawag siya doon sa number. Ay hindi, Paps. Oo. Ang late na para sa akin. Ikaw, anong mo? Hindi, sabi ni Curry Barker, ang pinaka-plot hole daw nun is if nagkakatotoo yung wish, bakit daw, walang nababalitaan dun sa nila na mga common cases na nagkaroon ng lugar. problema. Na bang, na pwede niya sanang lusutan na every time nangyayari yung isang wish is napapasok sa isang alternate reality. So sa utak na lang niya? Oo. Nangyayari. Pero hindi daw pwede yun. Hindi daw pwede. Kasi nung nag-wish yung pera. Oo. Kita rin nung isa Oo. So ayun, plot hole. Aminado siya na parang plot hole yun. Pero pinagtanggol pa rin siya ng mga tao, Paps. Na Hindi kasi ang ganda naman talaga Oo, na parang plot hole siya pero kaya mong palampasin. Oo, na parang sabi ng tao, hindi, pwede rin naman yun kasi may mga tao din naman nagsasabing hindi totoo. Bumili sila pero hindi naman totoo. May mga nagsabing totoo, di ba? So pwedeng Kasi bakit daw parang... So kanino lang siya nag-work kung gano'n? Yun nga hindi kasi parang bakit... Siyempre, ang dami nun stick di ba? Siyempre, kahit isa siguro may mag-wish na parang laro lang. Sana may dragon, di ba? Pero walang nag-i-exist dun sa... Alam mo yun, dapat totally chaotic na yung lugar. Pero pwede nila laruin yan, Paps, na merong rules sa pag-wish. Kung bakit hindi gumagana sa iba. Pwede. Na galing doon na yung mga testimonies na hindi totoo. Oo. Pwede na. Kasi sinearch niya pa sa Reddit no? Tapos ang dami mga nagsabi na hindi totoo, fake, di ba, scam. Yan. Nako. Ang ganda, panoorin nyo. Pero nasa digital na to sa June 2. Oo. Kaya pwede nyo nang mapanood. At gatasan. Inaantay ko na yun Excited na ako dun sa may yung sa may eksena na napaka-creepy talaga Creepy, Anyways, ito, Glitch in the Matrix. Uy, Glitch in the Matrix na naman. Sabi niya, hindi ko po alam kung pasok ito sa Glitch in the Matrix. Pero hanggang ngayon po ay kinikilabutan ako. Balik tayo sa may year 2009. I remember po, bakasyon noon at Holy Week. Mga April po ata yun. Sa bagay, ang Holy Week naman ay madalas mangyari kapag April or March, di ba? Ako lang po ang naiwan sa bahay since sila mama at papa ay pumunta sa province para po dalawin po yung lolo at lola ko. Dahil ako lang po ang naiwan, di naman po ako natatakot. Dahil that time may PLDT naman kami at malaya akong makakapaglaro at makakapag-computer. May pagkain naman sa ref. So ito na nga,
around 11 a.m. So alas 11 ng umaga. May nakita akong lalaking naka-helmet na nakatingin sa bahay namin. Agad ko itong napansin. Dahil kilala naman kami sa lugar, di ako natatakot kung may manloob sa bahay namin. Lumapit po siya sa akin at sinabi niya kung nasaan ang papa ko. Sabi ko, nasa Batangas, at tumango lang siya, sabay alis. Hindi ko po siya natanong kung ano ang pangalan niya dahil umalis siya agad. Nagulat ako, parang hindi man lang niya ako binati or kahit anong follow-up question kung kilala niya si papa. Nung dumating sila papa, ilang araw agad ko itong sinabi sa kanya, pero wala daw siyang ine-expect na bisita at nagalit pa nga sa akin kasi hindi ko hiningi yung pangalan. Tanda ko yun kasi grounded ako ng 1 week noon sa computer. Dahil hindi ko nahingi ang information at nasabi ko pa daw kung nasaan sila. Malay ba daw namin kung manloloob yun or budol-budol. Sa bagay kung gano'n ano Paps. Pero kasi pagkakakwento niya bata pa siya nung time na yun eh. No? May nakita siyang lalaking naka-helmet. Tinanong kung nasaan yung papa niya. Di naman daw siya sumagot. Tapos nagbigay pa siya ng info na nasa Batangas. Okay. Tapos sabay alis daw yung lalaki. Forward to year 2022. Umalis na kami sa bahay na yon. So wala na sila Paps doon sa may dating tinitirahan. Nakarang Holy Week, naisipan kong dumalaw sa puntod ng papa ko. Malapit lang po kasi ang libingan niya doon kaya dumaan na rin ako sa dati naming bahay. Yes po, namayapa na ang papa ko due to COVID. At eto na nga, nagpunta ako kay papa. Naisipan kong dumaan sa village namin para tignan yung bahay. Bala ko pang mag-video doon at picturean yung bahay at ayokong makilala doon. Kaya buwaba lang ako ng motor habang suot ko yung helmet ko. Maganda pa rin naman po yung bahay, maayos, may ilang nagbago, gaya ng nagkaroon siya ng second floor. Di ko napansin dahil nawili ako kakakuha ng picture. May batang naka-costume akong napansin na nakatingin sa akin sa pintuan ng dati naming bahay. Sa takot ko na pagkamalan akong masamang loob, edi lumapit ako sa kanya para kausapin. Tinanong ko kung nasaan ang papa niya. At mabuti na lang, wala. Agad na rin akong umalis para hindi na matanong pa. Habang papauwi ako ay naalala ko yung 2009 na may lalaki rin na nagtanong sa akin about sa papa ko. Oo. Same time, same place, years apart lang. Hindi na po ako bumalik doon hanggang ngayon dahil kinikilabutan ako. Hindi kaya glitch yun or pwedeng aksidente lang pero tugma yung tanong ko sa tanong ng lalaki before? Iniisip ko tuloy baka may never-ending cycle doon sa bahay na yun. Pero hindi naman po ata curse yung bahay na yon at masaya po sa village namin dahil doon ako lumaki. Sinend ni Ivan. Ivan. Ewan ko eh. Ivan Helmet. Kala ko sa Ivan Cadiente. Ano? So siya yung nagtanong sa sarili niya? Hindi. Kasi may nagtanong sa kanya Yun dati. nga eh, di ba? Way back, nung 2009, may nagtanong sa kanya. Ayun na. Ano nangyari? Namatay yung ilaw. Pero ang ganda ng ganun pa rin. Oo, di ba? Ano nangyari? Okay. So, di ba? Anyway, Ayoko, takot na ako. Tuloy pa ba natin? nawalan lang siguro ng charge. Pero yan, sige. Pero ang kulit na itsura. Nga, rin, para tayo nasa interrogation. Okay. So, ayun na nga. Pagkakwento niya, 2009, naiwan siya mag-isa sa may bahay dahil umalis yung parents niya Holy Week. Tapos, may nakita siyang lalaking naka-helmet sa labas. Tinanong siya kung nasa yung papa niya. Nagbigay siya ng info. Umalis na siya doon. Lumipas na yung maraming taon. 2022 na. So, 13 years na yung nakalipas. Siya naman yung bumisita doon sa may dati nilang bahay. Pero this time, patay na yung papa niya. May nakita siyang batang nakatira doon na naka-costume pa daw. So, siguro mga, alam mo yung kunwari Na-costume Batman. din siya nun no? Hindi, wala siya nabanggit na. Wala siya, hindi niya sinabi na costume siya.
Tapos, dahil nakita siya, sa panic niya na para baka isipin na masamang loob siya, tinanong niya rin kung nasaan yung papa niya. Pero ito nga yung na-realize niya na nung time din pala na nagtanong siya, nakasuot din siya ng helmet. No? Kasi may motor siya eh. Kumbaga buwaba lang siya ng may suot na helmet. No? So parang ano siya no? Parang loop. Ay, pag gumaganyang kwento talaga napapaisip ako na parang so siya rin yung nagtanong sa sarili niya. Pero dati. may nag-i-exist na ibang siya eh. 'Di ba? So ano yun? Doon sa Parang timeline niya, pag nag-merge yung ibang multiverse sa kanya. hindi ko nga kaya explain eh. Pero kasi kamukha yan Paps nung na kung napanood mo na yung movie na Frequency. Yun yung ang kwento noon parang ano siya, firefighter ata yung papa niya tapos namatay sa isang hindi ko alam Paps kung siya yung firefighter nung lumaki siya. Basta family sila tapos namatay yung papa niya. Pero yung yung nung bata pa siya, kasama niya yung papa niya, meron sila Paps nung transistor. Yung ginaganon-ganon, yung parang radio. Tapos na pwedeng kang tumawag. Ito ba yan? Tingin? Ito ba yun yung parang namatay din papa niya? Oo. Ganon, may tumatawag. Tapos Paps, namatay papa niya, di ba? Lumaki na siya. Hinanap niya ulit yung pinaglalaruan nilang transistor. Pops, nakontak niya yung kabila. Nakontak niya ulit yung lumang... Nakausap niya ulit yung papa niya. Doon sa may transistor. Pero, pag pinapakita yung itsura nung papa niya doon... Side nung papa niya? Sa side nung papa niya, may family. May anak din, pero hindi siya yung anak. Tapos nakakausap niya doon sa may transistor. Na-explain sa movie yan? Kung bakit iba yung family nung ano niya? Hindi ko alam, Paps eh. Baka nga kasi iba dahil yung present niya malaki na eh. Tsaka baka Paps, baka may binago siya sa past. Hindi, yun nga ang gagawin niya, Paps. Ililigtas niya yung papa niya dun sa nakakausap niya sa may kabilang line para hindi mamatay. Kasi, baka kaya ganun na yun, past ba yung tinikita niya o future? Past, syempre kasi bata. Past kasi bata pa yung bata dun eh. Siya malaki na eh. So ibig sabihin from past, tsaka buhay pa eh. Buhay pa yung tatay. May binago siya dun sa past. Ay, hindi. Hindi eh, nasa future siya eh. Oo, nasa future na pala siya. Pero ang ganda nun, Paps, kasi panoorin ko nga to. Oo, ang ganda nun, Paps, kasi may pa dun eh, may parang isang part pa dun na ayaw maniwala nung papa niya. Ayaw maniwala nung past. Nung present na nakakausap niya yung past. Ang ginawa niya, may inutos siya. Tapos yung parang may pinaukit sa ilalim ng mesa. Tapos lumabas. Oo, lumalabas. Real time. Umuukit dun sa may lamesa. Pero alam mo, Paps, yan daw yung sinabi nila na hindi totoo. Oo. Hindi, sa Marvel. Oo, di ba sinabi yan na hindi siya yung parang kapag may ginawa ka dito, mangyayari sa present. Kasi nga mangyari, magbabranch nga ng isa pang bagong new reality. timeline. Hindi yun yung parang back to the future shit na... Ayun. Pero, panoorin mo yung Frequency. Sige. Ang ganda niyan kasi parang every time na gagamitin nila yung transistor, may nangyayari sa frequency. Tawag doon, Aurora Borealis. Oo, yung kaya parang nagko-connect yun. Basta ang ganda niya, naalala ko yun. Napanood ko lang yun sa TV. May mga commercial break pa eh. Parang gusto ko nga panoorin ulit eh. Father's Day yon sa Channel 7, yan yung parang... Ay hindi, QTV Channel 11, Father's Day, yan yung pinalabas. Si ano pala to? Si Jim Caviezel. Ay we? Si Jesus Christ. Siya yan. Sino siya doon? Yung tatay o yung bata? John Sullivan eh. Feeling ko siya yung bata. Siya yung bata. Tatay niya si Dennis Quaid. Anyways, ayun na nga. At dahil nawala na kami ng LED light. Oo. Ayun. Siguro ito na ang hudyat na kailangan nang tapusin ng episode na to. Dahil medyo mahaba na rin itong episode na to. Maraming salamat sa mga nanonood pa rin hanggang ngayon sa episode namin. And salamat din sa suporta at dahil sa inyo, naabot natin yung top 3 na ranking sa top podcast sa Spotify here in the Philippines. Maraming salamat sa lahat. Yes, maraming salamat sa inyo at sana ay patuloy-tuloy pa rin ang inyong suporta sa amin. Asahan namin ang inyong
Ayun nga, tuloy-tuloy na suporta. Ulit-ulit na lang sinasabi ko. Inyong super chat. Super chat pala, hindi pala suporta. Super chat. Ayun. So, ayun, natapos na naman tayo sa episode na to. Tandaan nyo pala na next episode mag-uumpisa na tayong magbasa ng mga story, entries nyo. Ano nga ba yung TRDP story entry. Tapos yung title ng story. Send nyo para mag-uumpisa na kaming magbasa ng mga stories nyo. At malay nyo, kayo yung manalo. So, ayun. Ano pa bang mga reminder natin? Kung hindi pa kayo naka-follow sa Facebook page ng The Red Door Podcast PH, sa Instagram at sa Facebook, make sure na naka-follow kayo kasi magpo-post kami ng mga updates namin doon sa mga platforms na yun. Ayun. Nasabi na lahat. Ayun. So again, maraming salamat sa panonood ng episode na to. My name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.